Kakaibang bibingka, nasa market na. Swak na swak sa panglasa ng Pinoy ang bibingka. May iba't ibang variety at laki, depende sa gusto ng mamimili. Pero alam nyo ba na merong bibingka na ang sangkap ay bugok na itlog? Dito sa Angono Rizal kilala ang Balo Balo Restaurant sa mga pagkain exotic. At para bigyan kayo ng sample sa kanilang kakaibang recipe, tuturuan namin kayong gumawa ng isang bibingkang abnoy. Oops, teka lang. Kung iniisip nyo na isa itong kakanin, no, no, no. Dahil isa itong bibingka na gawa lang naman sa bugok na itlog. Yan ang ituturo ni Rembrandt Bocalan. Good morning mga swakista. Magluluto tayo ngayon ng kakaibang lutuin na matatagpuan lamang dito sa Rizal. Ito ang tinatawag na bibingkang abnoy. Ang main ingredients natin, kinchay leaves and stem, chopped onions, konting seasoning, asin at paminta, and then ang ating itlog na abnoy. Paghahaluin lang muna natin ang dahon ng kinchay, konting sibuyas, paminta, at konting asin. Lulutuin natin siya sa kawali na may dahon at may konting mantika. Pwede na natin ilagay ang ating bibingkang abnoy. Ito na yung ating finished product, ang bibingkang abnoy. Isa sa bestseller po nila yan. Talaga naman daw katakam-takam. Taong 1982 nang itayo ni Mang Perdigon ang kainan. Nung una, painting place o studio lang ito ng ama ni Rembrandt. Pero bukod pala sa pagpipinta, mahilig din siyang magluto. Ito ang nakapag-inspire sa kanya na magtayo ng kainan. Unti-unti niyang dinesign tapos unti-unting lumalaki. Siguro initial investment niya mga sa 500,000 to 1 million. Para kay Rembrandt, di biro ang pagmamanage ng resto. Kailangan mapasaya mo ang customers sa pagkaing hinahain. Kung business expansion naman ang pag-uusapan, ito ang nais gawin ng pamilya. Dati kasi maraming nag-offer sa amin na mag-branch sa mall, ganyan. Pero tingin kasi namin, mas maganda yung ambience pag nasa ibang lugar ka, mas pupuntahan ka ng tao. Or ngayon, nag-plan kami ng parang convention area or seminar area. Pag may mga weddings, doon kami pwedeng mag-serve. So it's a different place from Balo-Balo. Ano ba ang sikreto ng patuloy na pamamayagpag ng resto? Mga lumang recipe na siya na parang nire-revive lang namin para sa bagong generation. So yun yung tingin ko sa mga unique na ma-offer ng restaurant. Kaya tinatakilig kami ng mga tao. Tingin ko key to success, kung anong hilig mo na gawin, tsaka kung may mga bago ka na-discover or mga bagay na na-discover mo, tapos pwede mong gawing business. Kaya kita-kits tayo next week alas 7 ng umaga para sa mas marami pang nego-inspiring kwento. Ako po si Babian, ang inyong business buddy nagpapalala. Huwag po tayo umasa sa swerte, basta may sipag at tamang kalaman, makakamit natin ang kabuhayang Swak na swak!
successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andagan. Accept the Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. X-rated ang mga pagkaing ito dahil ang mga sangkap medyo bastos pero hindi dapat isensor. Dahil ang sarap ng mga putahing ito, hindi matatawaran. Pwedeng pang GP o General Patronage. Tila ritual na para sa mga mangingisda ng General Santos City ang pagdadala ng kanilang mga huli mula sa mga bangka papunta sa bagsakan ng bariles o tuna. Ang Class A po, in-export namin yan sa Los Angeles, Singapore, and LA. Yan po, yung Class A. Dapat maganda siya. Pang world class nga raw talaga ang sarap ng karne ng tuna sa Gensan. Pero si Joey may kakaibang hilig. Hindi raw kasi laman o karne ng tuna ang kanyang puntirya, kundi ang testicle o ari nito, yung tinatawag nilang bagaybay. Yun nga lang, hindi agad makikilala kung lalaki o babae ang tuna. Kapag kinatay na ito at may nakuhang bagaybay, saka palang malalaman na lalaki pala ito. Ang bentahan ng bagaybay sa Gensan, pumapalo ng 120 pesos kada kilo. Sa araw na ito, ipagluluto raw ni Joey ang kanyang mga barkada ng kanyang specialty, adobong bagaybay. Tinunaw muna niya ang mantikilya sa kawali at saka iginisa ang bawang, luya, sibuyas. Sunod niyang inihalo ang hiniwang bagaybay. Tinimplahan ng pamintang buo, suka, toyo, asin at sili. Okay na siya. Ang tropa ni Joey, solve na solve. Masarap. Gising juicy. Masarap itong adobo. Nataprang utak. Pero malinamnam. Pampalakas ito ng tuhod. Pag kumakain kasi kami ng bagaybay, parang lumalakas yung katawan namin. Parang hindi kami nakakaramdam ng pagod. Pero ang pinakasikat na sigurong pagkain mula sa ari ng hayop na laging nagbibigay ng makahulugang ngiti sa mga parokyano nito, ang soup number 5. Sabaw na ang pangunahing sangkap, ari ng baka o yung tinatawag na butt and balls. Hey, bugaw! Oh, pasok natin. Sa 15 taong pagiging matador ni Mang Oseng, kabisado na raw niya ang pagtaba sa katawan ng baka. At ang isa raw sa laging pinagkakaguluhan at pinag-aagawan pa ng mga mamimili, ang ari ng baka. Ito yung balls. Ito yung bat. 200 pesos kada kilo. Maraming naghahanap dito ng bat and balls. Eh, gustong-gusto nila kasing lasa yan pagka niluluto nilang soup number 5 eh. Eh, pampalakas daw yan. Kaya pati mga matatanda, gustong-gusto. Madalas daw, ang nakakarne nilang ari ng baka sa restaurant na ito sa Angono bumabagsak, kung saan dinadayo ang timpla ng soup number 5. 3 oras muna raw pakukuluan ang ari ng baka na may kasamang sibuyas at asin. Kapag lumambot na, hihiwain ito ng maliliit at muling ibabalik sa pinagpakuluan hanggang halos madurog na ito. Titimplahan ng paminta at pampalapot. Dapat daw higupin ito habang umuusok-usok pa ang sabaw.
Masarap yung laman. Smooth yung texture. Harap. Malinamnam. Susunod, ang ari ng kuneho, ibinababad ni Mang Israel sa kanyang paboritong inuming rum. Pinapalakas daw talaga nito ang sipa ng alak. Sa pagluluto naman ng sizzling butt and balls, ang pinalambot na ari ng baka, hihiwain ito ng maliliit. Wala raw itong kahirap-hirap dahil wala itong buto. Sunod itong iginisa sa bawang at sibuyas. Tinimplahan ng oyster sauce. Nilagyan ng carrots, baguio beans at bell pepper. At saka ihahain sa hot plate. Madalas ino-order nila, lalo na sa pagka may nagiinom, pulutan. Yung mga pumupunta kasi dito sa malalayong lugar, mga foreigner. Yung center niya, parang siyang peanut, yung consistency niya. Parang medyo malagkit. Dahil karne rin naman ang sangkap nito, mayaman ito sa protina. Pero paalala lang, mataas ito sa saturated fats at kolesterol. Yung ari ng hayop ay considered nga as internal organ. So, from the nutrition point of view, dapat in moderation lang ang kain. Kung hindi maiwasan ang pagkain nun, yung sana once a week lang, yung pinakamadalas niyang kain. Mga Kastila raw talaga ang nag-impluwensya nito sa atin. Kung maalala nyo, dito sa Espanya ay meron silang mga bullfights. No? Sa bullfight, yung mga mamatay na mga bull ay ang pinaka-coveted o yung pinaka-gustong partes niyan ay yung kanilang mga ari. Ang security guard na si Mang Dario. Dahil daw madalas siyang kapos sa budget, nag-isip siya ng paraan para maging mas espesyal ang luto ng paborito niyang putahing gulay. Sinasahugan niya ito ng puwerta o ari ng babaeng baboy. Ayos thank you Dinidilihensya lang daw niya ito o nahihingi ng libre. Kasi yun naman, panlaban din ng puyat namin yun. Siyempre sa duty rin magdamag, kailangan din may pang-resistensya kami sa puyatan. Unang pinakatas ni Mang Dario ang mantika mula sa ari ng baboy. At saka sunod-sunod na iginisa ang mga sangkap na gulay. Di umano, mainam itong pampagising sa mga natutulog niyang laman. Sir, tikman mo sir. Kung masarap. Kakaiba. Mainamnam. Talagang malakap. Hindi ka andungin ito pag itong lagi mong ulam. Ang paniniwala ng iba, ang mga ari ng hayop, aphrodisiac. Ang mga alagang kuneho naman ni Mang Israel, ang naging sagot daw para lalong uminit ang pagsasama nila ni Mrs. Ito'y sa pamamagitan daw ng bato o kidney at ari ng kuneho. Ito ang itlog ng rabbit kasama ang ari. Ilagay ko sa ram. Ginagamit daw niya ang mga itong pampalasa o flavoring sa alak. Ang ari ng kuneho, ibinababad ni Mang Israel sa kanyang paboritong inuming rum. Di bali na raw kahit 1 pulgada lang ang laki ng ari ng kuneho. Pinapalakas daw talaga nito ang sipa ng alak. 3 times a day daw kung inumin ito ni Mang Israel. Kahit pa mapait ang lasa nito, epektibo naman daw sa pagpapainit ng pagmamahala nila ng kanyang misis. Kanya-kanyang panlasa,
kanya-kanyang paniniwala sa pagkain. Sadya nga lang sigurong mas exotic at mas adventurous ang panlasa ng iba. Nakahanda silang subukang tikman ang kahit na anong kikiliti, hindi lang sa kanilang panlasa, kundi pati na rin sa kanilang imahinasyon. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging malakas at matapang. Kaya naman kahit ano pang trahedya o kalamidad ang yumanig sa atin, nagagawa pa rin nating ngumiti at bumangon muli. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo,